Carmela, alam ko sagad hanggang buto ang galit mo sa akin. At naiintindihan ko kung hindi mo ko mapapatawad sa ngayon. Pero nais kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat ng kagaguhang ginawa ko sa inyong mag-ina. He paused for a while and with a trembled voice, he continued. Inaamin ko naging marupok ako. Masyado ako nalulung sa sariling ambisyon. Nakalimutan ko may mag-ina ako naghihintay sa akin. Carmela, maniwala kasi hindi. Hindi ko sinasadyang pagtaksilan ka. It was also a mistake. Napakalayo ko sa'yo at napakalapit mo sa babaeng yon. At dahil mahina ka, nagpatalo ka sa tukso, ganun ba? Tangin, palusot yan. Tanga lang ang pwede maniwala sa gayong dahilan, Francis. I'm sorry, Carmela. Alam ko naman yon. At yun ang dahilan kung bakit humihingi ako ng tawad. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Dahil kahit anong paliwanag ko, at the end of the day, ako pa rin ang may sala ng lahat. Nasaktan na kita. Nabigo ko na ang pamilya natin. Kung ano man ang hatol na maaring ibato mo sa akin, buong puso ko yung tatanggapin. Because I deserve it. Kaya nandito ako ngayon para harapin lahat ng kasalanan ko. Kung ito lang ang paraan para maibsan ng kaunting galit mo sa akin, gagawin ko. Para maitama ko lang ang mali, Carmela. Nasa harapan mo na ako. Pwede mo ako saktan kahit ano gawin mo. Dahil gaya nga nasabi ko sa'yo, I deserve it. Sandali kong pinakalma ang sarili at pinag-aralan siya ng tingin. Duda man sa katapatan ng kanyang mga sinabi, pinili ko pa rin magpakumbaba. Inamin naman niya ang kamalian niya at kita ko naman na pinagsisisihan niya ang ginawa. I guess, sapat na yon para itigil na ang dramang to. Isa pa, pagod na rin ako makipagtalo pa. Wala na ring saysay kung patuloy ko pa siyang didikdikin sa nagawang kasalanan. Sinira niya na ang buhay ko at kahit durugin ko pa siya ng pinong-pino sa aking harapan, hindi na ito may babalik ng mga panahong sinayang ko sa piling niya. I just want to let this go and move on with my life. I already found my own piece of heaven sa katauhan ni Aris. And I think it's safe to say na hindi ko na kailangan ng isang gaya niya sa buhay naming mag-ina. I want an annulment, Francis. Walang gatol na wika ko habang hindi inaalis ang mahigpit na kapit ko sa kamay ni Aris. Annulment? Kandautal na ulit niya. Yes, annulment, Francis. Ayoko nang pahabain pang isyu natin dalawa. Malinong na sa akin ng lahat na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kaya nararapat lang siguro na duldukan na ang yugtong ito ng buhay natin at makapagsimula na rin ako ng sariling buhay. Isang mariing pagpisil sa aking palad ang pinaramdam ni Aris. Bagay na hindi naman nakaligtas sa paningin ni Francis at bahagyan na patango. Naintindihan ko. Halos pabulong na sabi niya, sunod dinuon ang tingin sa direksyon ni Aris. Kaya ba siya nandito? Siya ba ang aayos ng ating annulment? Oo, si Aris, ang fiancé ko. Nandito siya para tulungan ako maiayos ang annulment natin sa lalo madaling panahon. Napatango siya. Kita ko ang palulumo sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko na binigyan yun ng pansin. So, does it mean that I need to do something now? Sa totoo lang, kahit alam ko mangyayari to, wala akong idea kung paano ang gagawin. I'm still lost at the moment and it's okay. You don't need to be pressured by the procedures. You just need to comply on the requirements. Full coordination mo lang ang kailangan natin para maging smooth ang proseso ng annulment. After that, hopefully, in about a year, pwede na mapawalang bisa ang kasal nyo. Paliwanag ni Aris. Tungkol kay Cedric, huwag kang mag-alala dahil ikaw pa rin ang ama. Hindi ko ipagkakait sa'yo na makita ang anak ko. Hindi nga lang sa ngayon, but definitely, soon after ng annulment natin. Salamat, kung ganon. Ipagtatapat mo na ba sa kanya ang tungkol sa akin? Sa ngayon, hindi pa. I'm sorry pero masyado pang mura ang isip ni Cedric para unawain ang lahat ng to. Saka na lang paghanda na siya. Pero huwag ka mag-alala, matalinong bata ang anak ko. Basta saan ba't mauunawaan din niya ang lahat. Salamat, Carmela. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko, still hindi mo pinagdamot ang karapatan ko sa bata. Even if I don't deserve it anymore, other than that, your forgiveness. This is already too much for me to ask for. I just want to get my life back, Francis. Yun lang ang dahilan kung bakit ko to ginagawa. At umaasa ako na sana pagkatapos nito, pagkatapos ng lahat ng dramang to, matagpuan na natin ang tunay na kaligayahang nakalaan para sa atin dalawa. Alam ko natagpuan mo na yun sa'yo at yun sa akin. Kaya siguro naman, wala nang dahilan para hindi maisakatuparan ng annulment natin. Naunawaan mo ba ang ibig ko sabihin?
I saw his face brighten up and without saying any word, he nodded in agreement. Good. Now, that's a good start. So, should we call this a day for a while? At pag-usapan na lang natin sa susunod na araw. Just to give both you some time to prepare na rin. Ani ni Aris bago kusa naglahad ng kamay sa harapan ni Francis bilang pamamaalam. Okay, I think kailangan ko rin yan. Anyway, handa naman ako anytime. Just call me and I'm willing comply. Ako makikipagkamay na si Francis kay Aris nang biglang may maalala ako. Wait Francis, may nakalimutan ako. Bago pa man siya makapagtanong ay mabilis nang umigkas ang palad ko sa kanyang muka at sinampal siya ng ubod ng lakas. Natulala siya sa ginawa ko. Hindi niya nagawang makagalaw sa kinatatayuan. I'm sorry. Kanina ko pa gustong gawin to, simula na magkita tayo. At hindi ako matatahimik hanggat hindi ko to nagagawa. Yun lang, at hanggang sa muli, Francis. With that final words, I made my exit. Walang lingon, diretso ang lakad ko lumayo mula sa lugar. Mula sa likod ko, naramdaman ko may humawak sa aking braso. Paglingon ko, isang nakangising Aris ang umakbay sa akin. Feeling better now? Aniya, sabay halik sa aking pisngi. Sobra. It's been a year mula nang maipasa ang annulment case ng aking kasal. And thankfully, the process is running smoothly. Salamat na rin sa magaling kong abogado na walang iba kundi ang aking fiancé na si Aris. We did a lot of court appearances with regards in the proceedings. At sa buong panahon tinakbo ng kaso ay hindi nawala sa aking tabi si Aris. Nung unay, bantulot pa akong ituloy ang kaso dahil sa laki ng halaga maaaring gugulin ni Aris. Ngunit determinado si Aris. He told me na kasi hodang maubos lahat ng savings niya, mapawalang bisa lang ang kasal ko. But then, hindi naman ganun kalaki ang naging billing namin. Dahil first of all, si Aris ang tumayong abogado ko. Doon pa lang, malaki na ang tinipid namin sa kaso. With regards sa tagal ng proseso, masayang ibinalita din sa akin ni Aris na within a year, maaari nang maanal ang kasal ko. Thankfully, Francis did his part accordingly. He willingly cooperated with the procedure. Dahilan para mas lalong mapadali ang kaso. Along the way, unti-unti napatawad ko na rin ang pamilya ni Francis. Tunay nga, time will heal the wound of the past. At gayon nga ang nangyari sa aming dalawa. Bagaman nanatili pa rin ang distansya ko sa kanila, hindi ko naman sinasara ang posibilidad na balang araw ay magiging normal na uli ang samahan namin. Speaking of my son, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang ipagtapat sa kanya ang tungkol sa tunay na estado ng kanyang ama. Hindi dahil sa ayaw ko malaman ni Cedric ang katotohanan. Gusto ko lang na matapos muna ang gusot sa pagitan namin ni Francis bago ko ipagtapat sa kanya ang lahat. Bagay na sinang-ayunan naman ni Aris. Aniya, by that time, makakaisip na siguro kami ng tamang approach para ipaunawa sa bata ang tungkol sa kanyang ama. He even suggested that we seek a professional child counselor para dito. Nang sa gayon ay mas magabayan ng mental health ni Cedric, if ever na dumating kami sa puntong yon. Bagay na sinang-ayunan naman ng bawat side ng aming pamilya. With regards sa pamilya ko, bagaman nagpupuyo sa galit matapos malaman ang tungkol sa issue namin ni Francis, nananatili namang silang civil. Palibhasa, noong pa may hindi na ugali ng aking pamilya ang sumuong sa gulo. Hinayaan na nilang umusad ang kaso ng tahimik at mahinahon. Bukod sa awa ng Diyos, naniniwala din kasi sila sa karma. And judging by the events na nangyayari sa pamilya ni Francis ngayon, I think sapat na ang ebidensyang yon para pati ako ay maniwala na rin. Simula kasi nang mawala kami sa poder ng aking biyenan, ayon na rin sa kwento ng ilang malalapit kong kaibigan sa lugar nila, nagkasunod-sunod na ang malas sa pamilya ni Francis. My father-in-law went into a terrible stroke. Malaki ang naging gastos nila, dahilan para malugi ang tindahan nila at maubos ang lahat ng naipundar nila. That time, nawalan din ng trabaho sa barko si Francis. Nagkaroon daw ng layoff sa cruise at isa siya sa mga natanggal. And up to now, wala pa ring linaw kung makakabalik pa siya. After that, the worst domino effect happened to their lives. Dahil wala na siyang income, mas lalong naghirap ang mga magulang niya. Maging ang bagong kinakasama niya ay di na nakatiis sa gayong kalagayan. Ang siste, iniwan siya nito at sumama na rin sa ibang lalaki, kasama ang anak nila. Actually, recent ko lang yun nalaman. At sa mismong magulang pa niya nanggaling ang impormasyon. Nakakaantig ng damdamin.
Ngunit naisip ko, paraan na rin siguro yun ng Panginoon para bigyan sila ng aral sa ginawa nila sa aming mag-ina. Dahil kung tutuusin, higit pa roon ang dinanas ko kumpara sa lahat ng pasakit na binigay nila sa akin. I don't want to sound evil, but they deserve it. At hindi ako magpapaka-impokrita para di sabihing masaya akong malaman na sa wakas, pinaboran ako ng tadhana sa pagkakataong ito. Pinatunayan lang nito na bilog talaga ang mundo at sadyang matalino ang Diyos. Sumunod pa ang ilang buwan at dumating na ang pinakahihintay naming balita mula sa korte. Sinabihan na si Aris ng judge na nalalapit na ang pagpasa ng hatol at hinihintay na lang ang approval mula sa higher court bago ito ma-release. We were so excited that time, so we decided to have a dinner date for a quick celebration. At dahil first anniversary namin as a couple, we prefer to have an intimate dinner date together nang wala muna si Cedric. Do, may plano na kami for another get-together kasama ang bata pagkatapos nito. Sa isang sikat na Italian restaurant kami nagpunta. Ito ang unang pagkakataon na dinala niya ako sa gantong kamamahaling lugar, kung kaya't medyo naninibago ako. But then, as the music band began to play a soothing music, unti-unting na-relax na ang aking pakiramdam. Feeling better? Hinaplos ni Aris ang aking kamay at pinisil ng marahan. Yes, ang ganda dito. Ang mahal siguro ng reservation mo dito. Tukoy ko sa semi-private na dinner booth na kinauupuan namin. The prices natin compare sa okasyong meron tayo ngayon. So, let's just forget about it. Di ko na talaga. Pero sa totoo lang, hindi ka na sana nag-abala ng ganito. I mean, marami ka ng gasto sa kaso ko. I think it's better kung magtipid na lang muna tayo. No, it's totally fine to have this sort of fancy dinner paminsan-minsan. After all, we've been in a roller coaster ride these past few months. Do you think we deserve to have some fun for some time? Alam ko naman yon. Shh, enough. Nandito tayo para mag-celebrate. Kaya kita dinala dito ay para magkaroon tayo ng solo moments together. Natawa ako. Solo moments? Bakit? Lagi mo naman ako nasa solo Di nga ba nasunod na ang gusto mo magsama tayo sa bahay mo? Di pa ba sapat yon para masolo mo ko? Inawid ko ang pagitan sa amin dalawa at humilik sa kanyang dibdib. He chuckled a bit before kissing my forehead. Yeah, pero iba pa rin yung ganto. Sharing the night together in a romantic place. Eating with the candlelight. Holding hands while listening to sweet music. Wow, hindi ko akalaing hopeless romantic ka pala. Natatawang tinangala ko siya. Yeah, I guess so. Pero noon yon. Kasi ngayon nandito ka na. Hindi na ako hopeless. Romantic na lang, ganon? Natawa siya. Hindi ba? Romantic ka naman talaga noon pa. Hindi nga lang halata. Pag-amin ko. Ganon? Hindi ba halata? Oo, pero marami ka namang baon na sorpresa. Gaya nito. Simple, pero grabe ka naman magpakilig. At sa palagay ko, doon talaga ako na-inlove sa'yo ng todo. Is that so? Kung ganon, mas gusto mo pala ng sorpresa? Oo. Well, mahal ko. I guess, ito na ang tamang oras para ibigay sa'yo ang pinakamalaking sorpresang tiyak kung magugustuhan mo. Mula sa kanyang bulsa, dinukot niya ang kanyang telepono. He opened it at mayapay nakangising ipinasa sa akin. My eyes began to open wider habang binabasa ko ang nakasulat sa dokumentong nakasave sa kanyang telepono. Annulment result? Marriage annulled? Totoo ba to? Hindi ako makapaniwalang binasa ng malakas ang nakasaad roon. Oo, mahal ko. Totoo ang nabasa mo. Pero ang sabi mo, next week pa natin makukuha ang result. Nagbabadya ng tumulo ang mga luha ko. I lied. Kahapon pa yan dumating. I just want to surprise you. Fortunately, gusto mo pala ng sinusupresa. Kaya eto, surprise! Hinila niya ako at sinihil ng halik sa labi. I hate you. Hindi ako prepared. Kunwa'y tinulak ko siya. Natawa siya at muling kinulong ako sa kanyang mga bisig. I love you. And I will do anything just to give you the most amazing surprises that you could ever imagine. Gaya ng ginawa mo sa buhay ko. Anong ibig mo sabihin? You came into my life by a surprise. I never thought that within my 35 years of my life, makakakilala pa ako ng babaeng mamahalin at makakasama habang buhay. After my last breakup, I was ready to live alone. Tanggap ko na magiging matandang binata. To be a hopeless romantic all my life. Then you came along, bringing sunshine to my darkened sky.
You put a new meaning to my life. Kayo ni Cedric, binigyan niyo ako ng dahilan para mabuhay na masaya sa mundong to. And I can help but to be forever thankful for having both of you in my life. Carmela, from the moment you step into my view, maniwala ka sa hindi. Nakita ko na sa iyo ang future ko. That's why sinumpa ko na sa sarili ko na sa oras na mapasagot kita, hindi na kita pakakawalan pa. Kaya naman. He paused for a while. Sa gulat ko'y lumuhod siya at maya pa'y iniabot ang isang maliit na velvet box sa aking harapan. Carmela, since anal na ang kasal mo, siguro naman pwede na nating ituloy to. Carmela, let's get married. Yun lang ang hinihintay kong sabihin niya at tuluyan na akong napahagulgol sa sobrang kaligayahan. Yes, Aris, let's get married.